Sa simple pagtulong mo, mayroong buhay na naisasalba, mayroong pamilyang umaangat. The Senate is now constituted. At ito ang mismong Chinese Coast Guard na Napakinggan ni PBBM. 6 na milyong balotang gagamitin sa A to Z. Kumpleto tayo. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Martes, April 14, 2026. Ako si Barbie Mulak at ito ang balitang A to Z. I personally disposed the money in less than 24 hours. Umano'y bagman ni VP Sara Duterte na si Ramil Madriaga. Humarap sa House Committee on Justice. Umano'y daang milyong pisong confidential funds na dispatcha umano sa loob ng isang araw. Bawas presyo sa produktong petrolyo, ipinatupad na ngayong Martes, April 14. Pero DOE, hindi tiyak kung masusundan pa ito. Deadline para sa pagpapasa ng annual income tax return sa BIR. Extended hanggang Mayo 15. Sa palakasan, Manny Pacquiao magiging boxing team owner na sa Amerika. At sa showbiz, American singer-songwriter Charlie Puth muling bibisita sa Pilipinas para sa concert tour sa Oktubre. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Humarap na sa House Committee on Justice ang umano'y bagman ni Vice President Sara Duterte na si Ramil Madriaga, ang key witness sa impeachment complaint. Idiniin ni Madriaga ang ikalawang pangulo sa maanumalyang paggastos sa confidential funds, kung saan mahigit 100 milyong piso ay nadispatcha umano sa loob lang ng isang araw. Ang balitang A to Z ni Kim Salinas. I cannot vote intelligently without her name on the ballot. Neither can go out and vote wisely unless the name Inday Sara Duterte Carpio appears as a candidate in the 2022 presidential race. Naging emosyonal si Ramil Madriaga habang isinasalaysay ang dating umano'y malapit nilang samahan ni Sara Duterte. Kabilang umano siya sa nagtatag ng grupong Inday Sara is my president, kaya nadismaya umano siya nang magdesisyon si Duterte na tumakbong vice-presidente sa halip na presidente noong 2022. Malungkot lang po. Ito ang unang pagharap ng self-confessed bagman na si Madriaga sa pagpapatuloy ng hearing sa impeachment complaint laban kay VP Sara sa House Committee on Justice. Una nang inakusahan ni Madriaga ng korupsyon ang kanyang dati umanong boss na si VP Sara, kaya't inabangan ng kanyang mga salaysay bilang key witness sa impeachment complaint. Hindi niya po kayo kilala, wala po daw kayong relasyong personal at wala po kayong relasyong professional. Ano po yung totoo sa bagay po na ito? Marami pong makakapagpapatunay na mga opisyal sa gobyerno at mga kasama namin sa isip na mayroon kaming mga naging pagpupulong. Bukod pa po dito, mga meeting po sa, lalo na nung eleksyon, na halos kasama ko siya 24 hours, minsan overnight pa sa isang resort. Kasama ko po din ang mga PSG. Kaya kilala po niya ako at kilala ko rin po siya. Inilabas sa hearing ang video birthday greeting ni VP Sara para kay Madriaga bilang isang patunay ng kanilang pagiging malapit noon. Isa sa mga pasabog ni Madriaga sa kanyang supplemental affidavit ay kung gaano kabilis umanong ginastos ang 100 milyong pisong confidential funds ng Office of the Vice President. I read from several media reports that 125 million OBP confidential funds in 2022 were reportedly utilized in just 11 days. This is wrong because I personally disposed the money in less than 24 hours. Ayon kay Madriaga, inihatid niya ang 4 na bag ng pera na may lamang 30 million pesos hanggang 35 million pesos bawat isa sa 3 lokasyon. Isang bag sa Laguna para sa isang politiko, isang bag sa isang bar-restaurant sa Quezon City, at 2 bag sa parking lot umano ng Office of the Ombudsman na pinamumunuan noon ni Samuel Martires.
Kabilang pa sa isiniwalat ni Madriaga sa komite ay ginamit umano ang kanyang pangalan ng mga taong malapit kay ex-President Rodrigo Duterte para magbukas ng dummy bank accounts. Aniya, naglalaman umano ang naturang accounts ng milyong-milyong piso para sa intelligence operation at money laundering. Hindi na naipagpatuloy ang ibang katanungan kay Madriaga dahil kailangan siyang ibalik sa Camp Bagong Diwa kung saan siya nakadetain dahil sa kinakaharap na kasong kidnap or ransom na ayon sa Duterte Camp ay patunay na questionable umano ang kredibilidad ni Madriaga. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Nagprotesta ang iba-ibang grupo sa Kamara kasabay ng pagdinig ng House Committee on Justice kaugnay sa mga reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sigaw nila ang umano'y paggamit sa confidential funds sa isang isyong hindi nila masagot-sagot ng bise. Nananawagan ng Filipinos Do Not Yield o FDNY movement na ituloy ang proseso ng walang hadlang at may paggalang pa rin sa konstitusyonal na proseso. Nila, dapat umanong harapin ni VP Sara ang impeachment ng may katapatan, tapang at bilang paggalang sa batas. Kabila ng ating mga krisis na nangyayari, tayo dapat hindi tayo matutulog sa Sara impeach. Ituloy natin ang laban kasi laban natin laban sa kasamaan to. Umanangkada na ang kauna-unahang bawas presyo sa produktong petrolyo matapos ang sunod-sunod na mega oil price hike. Pero hindi masabi ng Department of Energy kung masusundan pa ito. Samantala, ipinatupad na rin ng 10 piso kada litrong subsidiya ng pamahalaan para sa mga jeep at UV Express bilang tulong sa gitna ng krisis. Ang Balitang A to Z ni Ace Cruz. Nasa higit 120 pesos ngayon ang presyo ng litro ng diesel sa ilang gasolinahan matapos ang marangkada Martes, April 14 ang unang rollback. 23 pesos kada litro ang ibinawas sa presyo ng diesel, 11 pesos and 50 centavos sa kerosene at 6 pesos and 50 centavos sa gasolina. Pero ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, hindi pa masabi kung magkakaroon pa ng karagdagang rollback. Hindi ko alam kung madadaan sa dasal. Pero depende yan kung ano mangyayari sa Middle East kasi nagre-react, ano. Pero sa ngayon po, I think hindi natin ma-predict kung babalik pa, bababa pa at bababa. Posible pa nga tumaas. Sinimulan din ng pamahalaan ang 10 piso kada litrong fuel subsidy na tatagal ng 3 buwan para sa mga driver ng mga public utility vehicle. Importante po itong programang ito kasi mas matitiyak po natin na merong natuloy-tuloy po ang pasada ng ating mga jeepney at saka UV Express. Welcome ito silang driver ng modern jeep lalo't hirap nilang kitain ang 1,000 pesos na boundary dahil napupunta lang ito sa pagpapakarga ng diesel. Ngayon inaabot na kami ng gabi para may sumobra lang. Kasi nga, Bakasyon din kasi wala rin gano'ng estudyante, wala na rin pasok. Pwede mag-avail ang mga PUV driver ng subsidy sa higit 50 accredited na gasolinahan sa Metro Manila sa pamamagitan ng pagpapa-encode ng kanilang plaka sa gasolinahan. Tapos mag-link up na yan sa database. The database sasabihin dun sa app kung yung sasakyan ay kasama sa mga registered vehicle sa LTFRB. Ang paunang budget po nito nasa 1.5 billion. Kung this will be limited to jeepneys and AUVs, this will last until July. May limit na hanggang 150 liters kada linggo ang subsidiya o 30 liters kada araw. Una nang sinabi ng pamahalaan na magpapatupad sila ng service contracting program simula Miyerkules, April 15 sa 800 routes ng UV Express, Jeepney, EDSA Bus Carousel at iba pa sa NCR at ilang karatig lalawigan. Bukod sa tulong sa transport sector, una nang inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagsuspindi sa excise tax sa LPG at kerosene. Katumbas ito ng 3.36 pesos sa kilo ng LPG o halos 37 pesos sa 11 kilong tangke at halos 6 pesos naman sa litro ng kerosene. Welcome ito sa ilang maliliit na negosyo gaya sa karinderya na gumawa na ng ilang paraan para makatipid sa gastusin. Takal na lang, medyo doon na lang kami babalanse. Kasi pagka nagtaas kami ng presyo, hindi na rin makakaya ng tao pag nagdagdag ka rin .
Ayon kay Regasco President Arnel T, agad sila nagbaba ng presyo. Mula lagpas 1,600 pesos kada 11 kilo na tangke, higit 1,500 pesos na ito ngayon kahit pamataas nilang nabili ang supply. Akuin muna ngayon at babawiin namin ito pagdating po ng panahon na kung saan ibabalik na po nila ulit ang excise tax dahil suspension lang naman po ito. Inaasahan naman ng kumpanya na bababa pa ang presyo ng LPG sa merkado sa susunod na hanggang 4 na araw dahil sa epekto ng pagbaba ng kanilang shipping costs. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Tuloy ang 3 araw na tigil pasada ng Transport Group simula bukas April 15 sa harap yan ng anunsyo ng pamahalaan na mananatili ang excise tax sa langis. Ngayong araw nga ay bumaba ang presyo ng langis pero giit ng Transport Group sa walang atrasan sa tigil pasada dahil sa mataas pa rin namang presyo nito. Ayon sa Manibela, tinatayang nasa 500,000 ang lalahok na jeepney, motor taxi at CNVS driver operators. Samantala, sinabi naman ng Department of Finance na hindi inirekomenda ng Development Budget Coordination Committee kay Pangulong Marcos ang pagsususpindi sa excise tax sa diesel at gasolina dahil mas makikinabang rito ang mayayaman sa halip na mahihirap. Base sa datos ng DOF, 85% ng supply ng diesel at gas ay kinukonsumo ng top 30% ng mayayaman sa Pilipinas. Kaya po ang direction po natin ngayon for now is targeted. Unahin po natin na yung most vulnerable, but that doesn't mean that we will not provide for the others, particularly the middle income classes. Hindi pa ikinukonsidera ng Marcos Jr. administration ang paglalagay ng price cap sa mga pangunahing bilihin. Ayon kay DTI Secretary Cristina Roque, pag-uusapan pa ito ng gobyerno at mga manufacturer matapos manawagan ng ilang sektor na magtakda ng price ceiling sa basic goods dahil sa banta ng pagtaas presyo bunsod ng gulo sa Middle East. Ayon sa kalihim, napipigilan pa ng pamahalaan ang paggalaw ng presyo ng mga pangunahing bilihin hanggang katapusan ng Abril. We haven't spoken about it yet, but we will meet again. We always meet every week, and we also coordinate with each other, cabinet secretaries that are, whether they're part of the uplift or not. Nagtipon-tipon ang mga residente sa Makati City Hall Martes ng umaga para sa paglulunsad ng 20 pesos kada kilo ng bigas. Sa ilalim naman po yan ng programang pinagsanib ng Department of Agriculture, National Food Authority at Food Terminal Incorporated. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Kiko Chu Laurel Jr., layunin ng programa na magbigay ginhawa sa mga apektadong sektor habang nananatiling mataas at pabago-bago ang gastusin sa langis at iba pang pangangailangan. Dagdag niya, hindi lang ito tulong sa mga mamimili, kundi suporta rin sa mga magsasaka sa pamamagitan ng pagbili ng palay. Inihayag naman ni Makati City Mayor Nancy Binay na palalapitin pa ang distribusyon ng bigas sa mga barangay para mas maging maginhawa ang pagkuha ng mga benepisaryo. Tiyak naman ng DA na may pondo ang programa na nagsisilbi sa humigit kumulang 900 outlets sa 82 na lugar sa bansa na target madoble pa bago matapos ang taon. Mataas, kasama na rin ang presyo ng langis, kuryente, at syempre magkain. Kaya ang Trending Bigas meron na project ng ating Pangulo, si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na hindi lamang programa. Isa itong tulong ng budget ng bawat pamilya ng Pilipino. Kasi nakita natin ngayon, medyo nahihirapan yung mga senior citizens natin na buhatin ng 10 kilos of rice. Baka pwede ibababa na namin talaga, bahay to bahay. Mga ka-A to Z good news naman po, pinalawig ng isang buwan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang deadline sa paghahain ng 2025 Annual Income Tax Returns o ITR. Mula po yan sa April 15 dapat, sa May 15 na lang po. Sa BIR Revenue Memorandum Circular No. 30/2026, nakapaloob ang extension sa pagpa-file kung saan wala ring ipapataw na penalties sa mga taxpayer sa ilalim ng bagong palugid. Ayon sa Pangulo, ginawa ito para magkaroon ng mas mahabang panahon ang mga nagbabayad ng buwis na maisumiti ng maayos ang kanilang mga dokumento habang ginagawa rin ng gobyerno ang mga hakbang para maibsan ang bigat ng gastusin ng mga Pinoy.
Maaari pa rin mag-file ang taxpayer sa pamamagitan ng electronic platforms ng BIR o kaya naman sa mga autorisadong agent banks. Update po sa Navotas, nananatili pa rin sa evacuation center ang halos 400 residente ng barangay sa Lambao sa Obando, Bulacan, na apektado ng makapal na usok mula sa sunog sa Navotas Sanitary Landfill na nagsimula noong pang April 10. Sa Obando, National High School pa rin sila pansamantalang nanunuluyan habang masama pa ang kalidad ng hangin sa ilang lugar. Apektado na ang ilang mga batang may sakit, senior citizen at mga residenteng nagrereklamo ng hirap sa paghinga at pananakit ng dibdib dahil sa mabahong usok. Ayon kay Bulacan Governor Daniel Fernando, hindi pa maaaring pauwiin ang mga apektado hanggat hindi ganap na naaapula ang sunog at humuhupa ang banta sa kalusugan. Samantala, nagpulong na rin si Navotas Mayor John Ray Tiangco at mga opisyal ng Obando para pag-usapan ng mga hakbang sa pagpapahupa ng epekto ng insidente. Tuloy-tuloy naman ang operasyon at investigasyon sa landfill. Nakapagtala ang PHIVOLCS ng ash emission sa Bulkang Canlaon sa Negros madaling araw nitong Martes. Nakuha pa sa time-lapse video ng Canlaon Volcano Observatory sa La Carlota City ang ash emission na umaabot ng 600 meters ang taas sa itaas ng tuktok ng bulkan bago ito tinangay patimog kanluran. Nananatili sa alert level 2 ang Bulkang Canlaon at patuloy na hinihikayat ng ahensya ang publiko na manatiling mapagmatsyag, lalo na sa mga residente sa lugar. Biebers in Coachella. Kumpleto ang Bieber family sa Day 2 ng Coachella Music Festival sa California, USA. Sa Instagram, masayang ibinahagi ng asawa ni Justin Bieber na si Hailey ang ilang larawan sa kanilang pagdalo sa naturang event. Bukod dyan, happy rin ang Beliebers sa pagbabalik ni Grammy-winning hitmaker on stage kung saan inawit niya ang ilang big hits matapos ang ilang taong hiatus. Nostalgic naman ang moment para sa lahat, ang pag-awit ni JB ng kanyang awiting Baby, kung saan nagpa-play rin ng music video niya bilang bata pa siya sa kanyang background. Susunod, SALN ng 26 na kongresista nasa ombudsman na bilang bahagi ng flood control probe. At sa palakasan, Manny Pacquiao magiging boxing team owner na sa Amerika. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Nasa opisina na ng Ombudsman ang kopya ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng nasa 26 na kongresista bilang bahagi ng pagsisiyasat ng tanod bayan sa anomalya sa infrastructure projects. Paliwanag ni Assistant Ombudsman Nico Clavano, unang batch pa lang ito. Muli rin niyang iginiit na hindi nagpapabaya ang Ombudsman sa issue ng umano'y irregularidad sa infra projects ng pamahalaan. Ang investigation lang po ay ongoing, pero syempre hindi lang din namin pwedeng i-telegraph lahat ng punches ho namin. This is the best time to curb corruption kasi pinapag-usapan na ho natin to eh. Diba? So we cannot let this opportunity pass. I-turn over na sa Office of the Ombudsman ang dalawang luxury vehicles na dating isinuko ni dating DPWH Engineer Bryce Hernandez sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Kabilang dito ang black GMC Yukon Denali XL at navy blue Lamborghini Urus Performante. Si Hernandez ay co-accused sa mga kasong graft at malversation kaugnay ng umano'y post the flood control project sa Pandi, Bulacan na iniuugnay rin kay dating Senator Ramon Bong Revilla Jr. Ayon sa ICI, bahagi ang turnover ng mga sasakyan na nauna nitong pagsusumitin ng mga ebidensya, dokumento at records sa Ombudsman.
kaugnay ng mga pinaghihinalaang anomalya sa infra projects. Nauna ng voluntaryong isinuko ni Hernandez ang GMC at Lamborghini noong Setyembre na inaasahang makatutulong sa patuloy na investigasyon at posibleng restitusyon para sa pamahalaan. Umaasa si Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barzaga na muli siyang tutulungan ng kanyang mga taga-suporta sakaling kailanganin niya ulit ng piyansa matapos sumuko sa mga otoridad dahil sa 8 bilang ng cyber libel case na isinampa laban sa kanya. Ayon sa mga ulat, nakapagpiyansa siya ng humigit kumulang 400,000 pesos matapos anya ang fundraiser ng kanyang supporters. Ayon kay Barzaga, ang warrant of arrest ay kaugnay ng reklamong inihain ng negosyanteng si Enrique Razon. Sa kabila nito, dumalo pa rin si Barzaga sa pagdinig ng House Committee on Justice sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte para suportahan ang pangalawang Pangulo. Naasahan naman niya ang kayang formal na pagbabalik sa sesyon matapos ang kanyang suspension. Nakapag-fundraising naman agad. I like to thank all my supporters and para sa mga hindi nakatulong sa fundraising namin po. Madami pa namang kaso and hopefully tulungan niyo ako makapagpiyansa next time. I'm only here to support Vice President Sara Duterte. Mariing tinututulan ng Agriculture Group na Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG ang panukalang pagpapababa ng taripa sa niaangkat na baboy, manok at mais dahil anila mas lalong mahahatak pababa ang lokal na produksyon sa bansa. Nagsumite ang grupo ng formal na pahayag kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para hilinging unahin ang proteksyon sa mga magsasaka at mag-aalaga ng hayop sa Pilipinas. Ayon kay SINAG Chairman Rosendo So, hindi pagbabawas ng taripa ang dapat pagtuunan ng pansin, kundi ang pagpapagaan ng gastusin sa produksyon, lalo na sa gitna ng mataas na presyo ng langis. Giit niya, mas dapat repasuhin ng economic team ang VAT at excise tax sa krudo para mapababa ang pasanin ng sektor ng agrikultura. Malaki rin, anya, ang agwat ng farm gate at retail price ng baboy, manok at mais, kaya questionable umano ang batayan ng panukalang bawas taripa. Ang January kasi, pag nagpapasok tayo ng fuel, ang VAT na binabayad is 5 pesos lang. No? Based on yung 58 pesos na diesel. Ngayon, ang binabayad ng import is umabot ng 15 pesos. So doon pa lang dapat yung VAT difference may kukunin na doon, bawasan doon, pwede. Sa pananaw namin, walang justification, it will be a grave abuse of the executive discretion. At pag-aaralan namin kung paano pagkagano, we will take legal action dahil unjustified unsupported by the data, unsupported by the facts, yung proposal. Magpapakalat ang PNP Highway Patrol Group ng nasa 500 tauhan sa mahigit 60 pangunahing lokasyon sa buong bansa kaugnay ng 3 araw na transport strike mula April 15 hanggang 17. Ito ay para tumulong sa pagpapaluwag ng daloy ng trapiko at pagresponde sa mga aberya sa kalsada kasabay ng pagtutok sa kaligtasan at kaginhawaan ng publiko. Pangungunahan ng manibela ang protesta na nananawagan sa gobyerno na aksyonan na ang tumataas na presyo ng langis na iniuugnay sa tensyon sa Middle East. Samantala, naghahanda rin ng PNP ng libreng sakay para sa commuters na posibleng ma-stranded sa panahon ng protesta. Ayon kay PNP Chief Police Brigadier General Jose Melencio Nartates Jr., ginagalang ng pulisya ang karapatan ng transport groups sa mapayapang pagkilos. Meron din po tayong kinordinate na 15 na mga towing companies para din po makasama po natin sa pagbabantay po at mapa-implement po natin yung ating pong Republic Act 4136. At muli po, makatulong talaga din na mas maibisan yung magiging congestion sa darating po ng mga nasabi po nating date.
Arestado ang dalawang high-value drug suspects sa buy-bust operation sa Barangay Tubod, Iligan City noong Lunes. Ayon kay PDEG Chief Police Brigadier General Elmer Ragay, nasamsam sa operasyon ang tinatayang 850,000 pesos na halaga ng iligal na droga. Sa operasyon, isinagawa ito bilang bahagi ng patuloy na kampanya sa iligal na droga sa lungsod. Samantala, nasabat naman ng Bureau of Customs ang halos 577,000 kilograms ng imported na frozen goods na tinatayang nagkakahalaga ng 178 million pesos. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, natuklasan ng mga inspektor ang 22 containers ng tunaw na beef, baboy, manok at isda na itinuturing ng hindi ligtas kainin. Patuloy namang hinihigpitan ng ahensya ang mga produktong hindi akma sa standards at posibleng maglagay sa panganib sa mga consumer. Mas pinapalawak ni Manny Pacman Pacquiao ang kanyang negosyo sa larangan ng boxing matapos kumpirmahin ang bagong partnership sa Team Boxing League sa United States. Sa ilalim ng kasunduan, magiging may-ari si Pacquiao ng isang San Diego-based team sa liga na nagsusulong ng franchise-style na labanan sa halip na tradisyonal na one-on-one matchups. Lumutang ang anunsyo matapos ang kanyang TV appearances sa Fox Sports Los Angeles, kung saan ibinida niya ang kanyang bagong hakbang sa negosyo habang patuloy pa rin ang pagkilala sa kanya bilang isa sa pinakamalaking pangalan sa boxing. Samantala, naghahanda rin si Pacman para sa nakatakdang rematch kay Floyd Mayweather Jr. sa September 19 sa Las Vegas. Bagamat may mga magkakasalungat ng pahayag mula sa kampo ni Mayweather patungkol sa detalye ng laban. Giit ni Pacquiao, tuloy ang nakaplanong bakbakan nila sa ring. Sa aming pagbabalik sa showbiz, Charlie Puth muling bibisita sa Pilipinas para sa kanyang Whatever's Clever Tour. Kailan kaya yan? At sa GV, sinong best friend ng man's best friend ngayon? May kapalit na ba? Susunod na yan, dito lang sa Balitang A to Z. Full support ang content creator na si Leon Barreto sa Cat's Eye member na si Sofia La Forteza matapos dumalo sa Coachella Valley Music Festival sa Indio, California. Samantala, American singer-songwriter na si Charlie Puth muling pupunta sa Pilipinas para sa kanyang Whatever's Clever Tour. Makichika sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Proud na flinex ni Leon Barreto ang kanyang paghanga sa Cat's Eye member na si Sofia La Forteza. Sa Instagram, ibinahagi ni Leon ang ilang snap sa kanyang Coachella experience sa Amerika kung saan nasaksihan niya ang makasaysayan at matagumpay na performance ng Cat's Eye. Makikita rin ang sweet photos nila ni Sofia kung saan magkayakap ang dalawa at magkasama in one frame. Bumida ang Cat's Eye sa opening night ng Coachella Music Festival kung saan pinabilib nila ang audience with their fan favorites hits tulad ng Touch, Game Boy, Internet Girl at Gnarly. I'm only one call away. Muling magbabalik bansa ang American singer-songwriter na si Charlie Puth para sa kanyang Whatever's Clever Tour sa Mall of Asia Arena sa October 14. Ang good news, inanunsyo mismo ng Live Nation sa kanilang Facebook page. Gaganapin ang naturang tour bilang bahagi ng ika-4 na album ng singer. Nakilala si Charlie Puth sa kanyang awiting gaya ng See You Again kasama si Wiz Khalifa na ginamit pa bilang soundtrack sa hit American movie na Furious 7 noong 2015. Bukod dyan, pumatok din ang kanyang hit single na Marvin Gaye, We Don't Talk Anymore, One Call Away at marami pang iba. Para sa balita, A to Z Showbiz, Lane Garcia.
Ang sabi nga nila, hindi po pwedeng magkasundo ang aso at pusa, maging daga at pusa. Pero sa pambihirang video na ito, tila pinatunayan ng dalawang magkaibang alagang hayop na pwede silang magkasundo. Panoorin! Ay mayroong alagang aso na maganda ang balahibo. Lalaruin siya at lalambingin. O diba, kung ang mga hayop nagkakasundo, tayo pa kayang mga tao? Kung kayo po ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages, hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Martes ay mula sa philosopher na si Confucius. Ang sabi niya, ang dakilang tao ay mapagkumbaba sa salita, pero umaapaw ang gawa. At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako, si Barbie Mulak. Maging maalam, pakialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas.